Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at muli niya tayong binigyan ng buhay at kalakasan. Patuloy nating kilalanin muli siya at patuloy na mag-aral muli tayo sa kanyang salita. Inaan niya muli kayo na pakinggan natin ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Last meeting ay napag-aralan natin ang kahalagahan, yung purpose ng banal na kasulatan at nakita natin na sa pamamagitan ng banal na kasulatan makikita natin yung instruction ng Panginoon upang tayo ay hindi mapahamak at nalaman din natin na ang Panginoon ay naparito yung unang pagkakataon para iligtas niya. Pero yung salita na iniwan niya sa atin, yan pala yung hahatol sa atin sa huling araw. Kung ano yung iniutos niya na natala sa banal na kasulatan, yun po ang magdedetermine sa atin kung saan tayo pupunta sa susunod na buhay. So mahalaga na nagets po natin yung mga instruction na yun. So nasa episode 14 po tayo. Dagdagan po natin ang ating kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. At ano ba yung makukuha pa natin kapag nag-aral po tayo ng salita ng Diyos? Ano pa ba yung mga benepisyo? So, sabi sa aklat ng mga awit, sabi nga tayo ay, kapag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, tayo ay magiging mapalad. Si Haring David ay naging mapalad siya sa kanyang paghahari dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon. Kaya nga doon sa aklat na sinulat niya, ang sabi rito sa awit, chapter 1, verse 1 to 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masasama, ni hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi sila nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw-gabi. Katulad ng isang punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon ay namumunga, anuman ang kanyang gawin. Ang sabi sa takdang, anuman ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. So nakita natin ang reason kung bakit si David ay naging matagumpay. Nakita natin dito sa kanyang awit. Ang tao raw mapalad ay yung mga hindi naaakit ng mga taong masasama. Hindi nila sinusundan ang kanilang mga maling halimbawa. Kaya sa atin, marami pong pagkakataon sa buhay natin na sumusunod po tayo sa mga taong ang example nila sa buhay, mga mali, dahil hindi natin alam kung ano yung dapat nating gawin upang tayo maging mapalad. Kaya nga sa sulat nito ni David, ang tao raw mapalad, sabi rito, yung mga taong hindi nakikinig sa payo ng masasama. At sa pamamagitan ng banal na kasulatan, parang binibigyan tayo dito ng wisdom ng Panginoon kung anong klaseng pamumuhay dapat meron tayo kapag gusto nating maging mapalad. So, hindi po ito tinatawag na lucky, kundi blessed, mapalad. At ang sabi nga rito, hindi lamang yung hindi nakikinig sa payo ng masasama, kundi yung hindi rin sumusunod sa kanilang maling halimbawa. So, mayroong mga example din ang mga tao sa paligid natin na masamang gawain. Minsan, yun po yung ating nasusundan. Kaya nga dito, pag sumunod tayo sa mga taong katulad nila, hindi raw tayo mapalad at hindi nakikisangkot sa gawaing masasama o hindi tayo nakikisama sa mga maling activities nila at mga mali nilang mga ginagawa. Kaya nga sa atin, ang banal na kasulatan pala ay nagtuturo sa atin upang tayo ay maging mapalad. So, kung mapapansin natin yung mga gawang masama, yung mga halimbawang masama at sumusunod sa masama, hindi yun yung basihan ng pagiging mapalad natin. But instead, sabi sa verse 2, sa halip, ang kasiyahan niya ay sumunod sa kautusan ni Yahweh at binubulay niya ito araw-gabi. So, para bang hindi lamang sapat yung pagtalikod sa masamang gawain, hindi pagsunod sa masamang gawain, kundi meron ka pang dapat gawin. Ang sabi nga rito, yung salita ng Diyos o yung kautusan ni Yahweh o salita ng Diyos,
binubulay-bulay araw-gabi, parang minimeditate natin day and night. Kaya nga 'pag sinabing binubulay-bulay, na para bang binibigyan natin ng pagkakataon na namnamin yung meaning, yung purpose, yung message ng banal na kasulatan. Kaya nga sa pagkakataon na tayo ay, ah, darating na meron tayong ma-experience sa buhay natin upang, tingnan natin kung alin ba yung dapat kong gawin, kung ito ba na nagiging dahilan upang hindi tayo maging mapalad o yung bang, way ng Panginoon o yung teaching ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan para tayo ay maging mapalad. So, kinakailangan pala dito hindi lamang nagbabasa, hindi lamang nakikinig kundi ang sabi minimeditate o binubulay-bulay araw-gabi. Para bang ninanamnam natin, para bang, tinitingnan lagi natin yung message ng Panginoon upang tayo ay maging mapalad. Kaya nga sa pagiging mapalad natin at ang sabi nga rito sa sinasabi ng Panginoon, sabi, katulad natin isang punong kahoy. 'Pag binulay-bulay daw natin ang salita ng Diyos, araw-gabi, ang sabi matutulad tayo sa isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Ano ba ibig sabihin nun? Kapag ang isang punong kahoy ay nakatanim sa malapit sa tubig o sa malapit sa batisan, so lagi siyang makakakuha ng sustansya. Kaya nga sabi rito, laging sariwa ang dahon at namumunga kada panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. So ang isang taong mapalad ay kinukumpara ng Panginoon dito sa isang punong kahoy na nakatanim sa batisan o sa kilid ng tubig sa madaling salita, upang makakuha siya ng nutrient, ng sustansya, para yung kanyang dahon ay laging naandiyan o nagiging lumalago siya. At, sa oras ng pamumunga, lagi siyang may bunga. So, ganito rin pala ang mga taong nag-aaral ng salita ng Diyos. So, tayo ay magiging, mapalad. Sabi nga, ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. So, yung katagumpayan ng buhay natin dito, hindi lamang tinutukoy dito ay physical, kundi yung spiritual. Kaya nga sa atin, kung meron tayong blessing in physical, so ito rin yung bunga ng ating, pagiging, pagsunod sa ating Panginoon. Ito yung mga tao na, naniniwala sa salita ng ating Panginoon. So kung titingnan natin, 'pag pinag-usapan kasi ang pagiging, matagumpay sa pamumuhay, sabihin ito yung naging successful ka sa pinakamahalaga sa lahat. At kung mapapansin natin, hindi nakakaabot yung iba ang pananaw nila sa spiritual, hanggang achievement lang, hanggang physical lang. Akala nila 'pag narating na nila yung mga bagay na gusto nilang marating, for example, yung makatapos sila ng kanilang kurso, makabili sila ng mga bagay na kailangan nila at, naging tanyag sila. So, hindi po masama ang lahat ng yun, pero ang katagumpayan po na tinutukoy dito ay yung katagumpayang, hindi mawawala kailanman. So, ito yung pagdating sa pagkakaroon ng spiritual. Anumang bagay na pisikal ay mawawala po yan, mawawala ng kabuluhan pagdating ng takdang panahon. Pero yung mga bagay spiritual, ito po yung kahit na nasa kabilang buhay tayo, ito ay, mapapakinabangan natin. Kaya nga 'pag inutusan tayo ng Panginoon na gawin ang isang bagay na dapat nating gawin ayon sa kanyang kalooban, dahil ito'y nakasulat, so dapat gawin natin. Kasi nga ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay natin ay yung, hindi tayo mapahamak kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita natin kung papaano tayo maging mapalad. Mapapansin natin si King David, from shepherd boy, naging ano siya, great king of Israel. Isa siya sa naging hari ng United Israel. Kasi 3 lang po ang naging hari ng United Israel. So, si King Saul yung unang naging hari, and then ang ating, si Haring David,
then si Solomon. After po ni Solomon, na-divide na po yung Israel, nagkaroon ng 10 tribes sa north, nagkaroon ng 2 tribes sa south. Kaya nga sa pagkakataon na yan, ay na-spread ang entire Israel. So bakit na-scattered ang Israel? Bakit po sila na-divide? So dahil sa hindi po pakikinig sa kautusan ni Yahweh, dahil hindi sila nakinig sa utos ng Diyos. At ang utos ng Diyos, kapag binigyan natin ng pagsalungat o kapag sumalungat po tayo dito, so mangyayari yung gusto mong mangyari, kaso mo wala po yung pagiging mapalad. So nahiwalay ang 10 tribo ng Israel at nawala sila actually. So natalo sila ng mga Persian Empire, Babylonian Empire. So mapapansin natin na dahil sa hindi nila pagkilala o pagsunod sa kautusan ni Yahweh, sila nga po ay nangapahamak. So sa pagiging mapalad ay kasama sa buhay natin ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa Matthew 4:4, sabi ng Panginoon, sa tinempt ng diablo dahil siya po ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. So nakita po natin doon na sinabi ng diablo ay sa nasusulat na gawin mo ng tinapay ang batong ito. So sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat katagang namumutawi sa bibig ng Diyos. So kung titingnan natin, may wisdom po na itinuturo ang Panginoon. Ang pagkakaroon natin ng buhay according to the words of God. So kung tayo ay gustong maging mapalad, ang sabi, bulay-bulayan natin yung kanyang salita, araw-gabi. So, ibig sabihin, magkaroon po tayo ng extra time, extra hour sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, magiging mapalad po tayo at magkakaroon po tayo ng katagumpayan. So, ganon din po sinasabi sa Revelation chapter 1, verse 3. Magiging mapalad po tayo, sabi rito, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. So kung mapapansin po natin mga kapatid, ang sabi ron sa Revelation 1:3 o Pahayag 1:3, mapalad daw ang bumabasa ng aklat na ito. So, mapapansin natin, nagsisimula yung iyong pananampalataya kapag natanggap natin ang salita ng Panginoon. At ang sabi, hindi lamang yung bumabasa, kundi yung nakikinig at tumutupad. So, 3 bagay pala ang dapat nangyayari sa atin. Hindi sapat po yung nababasa mo lang, hindi rin sapat yung nakikinig ka lang, at hindi rin sapat yung tumutupad ka lang. So ano pong ibig sabihin natin dito? Kasi pag binasa po natin, bakit ko sinabing hindi po sapat yung bumabasa lang para maging mapalad tayo? Kasi sa pagbabasa po natin, tandaan po natin, nababasa po natin ang salita ng Diyos o yung Biblia na kaya nating basahin. Readable po naman yan. At ngayon po, nakasali na sa iba't ibang translation. Kaya lahat ng tao sa mundo ay makakaunawa ng mga bagay na nakasulat dito. Kaya nga kung tayo ay patuloy na magbabasa, so makikita natin yung mga bagay na dapat natin makita. Kaya lang minsan hindi po natin ito naiintindihan. Kaya nga yung mga nagpapahayag nito sa atin, meron po silang meron po silang kaunawaan sa bagay nito. So marami na rin po tayong nakaharap sa pag-aaral ng salita ng Diyos at during na ini-introduce po natin sa kanila ang Biblia, meron po sa kanilang nagsasabi na nabasa ko na ang Bible cover to cover at ilang beses ko na po yan nabasa sa talambuhay natin. So minsan meron din dumarating sa point natin na gano'n na rin ang stand natin para wag lang tayo i-Bible study, para wag lang tayo makinig sa kanila. So, hindi po sapat yung bumabasa lang. Kaya niyo pong basahin ang Biblia, kahit mabasa niyo yung cover to cover, ang problema po,
hindi niyo maintindihan yung mga ibig sabihin. So, kaya mahalaga po yung nakikinig din. Kaya sabi, mapalad yung bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya rito. So, sana makikita natin kasama rin yung pakikinig. So, bakit kailangan nating makinig? So, dahil merong taong puwedeng magpahayag sa inyo o magpaliwanag nung mga bagay na binabasa natin. Hindi puwedeng basa lang na walang pakinig kasi puwede pong mabasa, pero 'pag na-misinterpret natin dahil sa kakulangan natin ng background, papaano natin i-a-apply. So, minsan hindi po tayo makaintindi. Kaya nga bago natin tuparin yung nabasa natin, kailangan natin mapakinggan yung ibig sabihin. Kaya nga mahalaga po yung tagapangaral. Alam niyo po ba na ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig at kung makapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya nga dito, kasama rito yung pakikinig ng mga nakasulat dito, yung mga prophecy, yung mga nakatala ritong hula para magtagumpay ang isang tao. So, at ang sabi rito, hindi lamang yung nakikinig at tumutupad na nakasusulat dito. So, 3 bagay ang kailangan natin gawin. Sabi ko nga kanina, hindi puwedeng tagabasa lang, hindi puwede ring tagapakinig lang. So, hindi puwedeng tagapakinig lang kasi mahalaga po na habang pinapakinggan niyo ang salita ng Diyos, meron din kayong nababasa na ang purpose niyan para hindi po tayo mailigaw ng mga taong handang magligaw sa atin. Kasi sabi rin sa Biblia, maraming lilitaw ng mga bulaang propeta na ang purpose nila, iligaw tayo para tayo ay mapahamak. So, ang purpose po ng Biblia ay para maging mapalad, para magtagumpay sa sanlibutan ito. Kaya nga sa atin, nire-require ng banal na kasulatan na habang pinakikinggan mo ang salita ng Diyos, nagbabasa ka rin. Binabasa rin natin yung banal na kasulatan. Kaya nga, marami pong nabiktima ng maling aral dahil hindi po sila nagbabasa, hanggang pakinig lang. Kaya nga 'pag ang pinapakinggan nating salita ng Diyos ay hindi po natin nakikita sa banal na kasulatan o hindi natin nababasa, so para bang magkakaroon tayo ng doubt. At minsan naman sa sobrang sampalataya natin do'n sa nangangaral sa atin, nag-ye-yes na lang tayo sa lahat ng sabihin niya pero wala tayong assurance na ito pala ang sinasabi. So marami pong mangangaral dito sa sanlibutan. Pero bihira po ang mga ngaral ng Panginoon. Kaya nga lahat sila gumagamit ng iisang Biblia, lahat sila gumagamit ng words of God, pero ang intention po magkakaiba. Kaya dito sa atin, ang intention natin para kailangan mo magbasa at makinig para maging matagumpay tayo o maging mapalad. So, 'pag nabasa po natin, then napakinggan po natin, then tuparin natin ang nasusulat dito. Kasi sabi nga, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang nakikinig sa propesiya rito, at ang tumutupad sa nasusulat dito. So, mahalaga po na matapos po nating mabasa at mapakinggan, tuparin natin kung anumang bagay yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Sabi ko nga do'n sa unang pag-aaral natin, do'n sa unang mga message natin, kaya sabi ko nung una, ang purpose po ng Biblia ay para magbigay sa atin ng instruction. Yung instruction na yan para una sa lahat ay maging mapalad tayo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga dito, kasama po yung pagtupad. Hindi po pwedeng tagapakinig lang, hindi pwedeng basa lang. So, kailangan din natin tuparin yung mga bagay na iniuutos ng ating Panginoon. Tulad na lamang ng pagsisisi, iniuutos yan ng Panginoon. Ang pagbautismo, utos yan ng Panginoon. So, dapat tuparin natin yun. So, example lang po yung dalawa na yun. At kung mapapansin natin, ang tumutupad ng salita ng Panginoon, bumabasa, at nakikinig, yun po ang kinoconsider ng banal na kasulatan at sinasabi rito, mapalad sila. Sila yung taong pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya nga, sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi natin tinupad, hindi na matapos nating mapakinig. Ang sabi, dinadaya natin ang ating sarili.
So sa James, sabi rito sa James chapter 1 verse 22, sabi rito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, bakit po ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Tulad ng sinabi ko, kasi gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto nating lumakad sa kabanalan. Gusto nating nagiging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Pero kung matapos mong mabasa at hindi mo ito tinupad, ang sabi, dinadaya lang natin ang ating sarili. Hindi talaga natin alam kung ano yung gusto natin sa ating buhay. Kaya nga dito sa mga sumusunod na verse, sabi sa verse 23, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa, ito ay katulad na isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita niya ang sarili, agad-agad nalimutan ang kanyang ayos. So, ang isang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa, para bang isang tao na ang dali niyang nalilimutan yung sarili niya. Para bang pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nakaharap ka sa salamin, nakikita mo yung sarili. Pero pag talikod natin sa salamin, hindi mo nakilala kung ano itsura mo, hindi mo nalilimutan mo na kung anong nakita mo sa salamin. So, ganito rin daw yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman tumutupad. Sabi sa verse 25, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusan, sakdal, at ang nagpapalaya sa tao. At hindi isang tagapakinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. So napakaganda po nung nagiging blessing. Sabi, lahat ng taong nakikinig at tumutupad, yan pala yung klase ng Diyos na sa lahat ng bagay ay kanyang pagpapalain. So may blessedness, may pagpapala, may blessing na makakarating o matatanggap ang isang taong patuloy na nagsasaliksik ng banal na kasulatan. At sa pagsasaliksik natin ito, hindi lamang natin ito binabasa, kundi ang intention natin ay matupad yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga kung magkakaroon tayo ng intention, gusto nating magtagumpay habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ito, so isama natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay buhay at magagamit ito. Sabi nga sa 1 Timothy, 2 Timothy 3:15 and 16 and 17, ang salita ng Diyos ay buhay at magagamit sa pagtuturo, o kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa mga maling pagtutuwid sa matuwid na pamumuhay, pag-akay sa matuwid na pamumuhay, sa pagpapabula ng maring aral, pagtuturo ng katotohanan. So, ang ganda po ng purpose ng Biblia. Kung gusto niyo pong maging mapalad, kung gusto niyo pong maging matagumpay sa sanlibutan ito, ang sabi, basahin natin, pakinggan natin, at higit sa lahat, tuparin natin. Kaya nga, hindi pwedeng tupad lang na hindi niyo naintindihan yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Hindi pwedeng pakinig lang na walang basa at walang tupad, kasi useless din po yung mga bagay na yun. At hindi pwedeng basa lang dahil hindi mo ito maintindihan at hindi mo rin ito magagawa. Halimbawa, basa lang, walang nagpaliwanag sa'yo. Ang nabuklat mo ngayon ay nung si Judas ay nagbigti. Sabi kasi ni Pastor, lahat ng nasulat dito gawin ko. Nagbigti ka rin na kasi nabasa mo si Judas ay nagbigti. So, binibigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon dito. So, ibig sabihin, paano po yung proper learning ng words of God? So, mahalaga, may hawak kang banal na kasulatan, may nababasa ka, may nagtuturo sa iyo upang maintindihan natin. Therefore, kaya mo nang tuparin yung mga bagay na pinagagawa sa atin. So maraming ginagawa ang tao na hindi pinagagawa ng Diyos.
At marami ding ipinagagawa ang Diyos sa tao na hindi nagagawa ng mga tao. So, ibig sabihin lang kung bakit hindi nila nagagawa, hindi nila alam kung tama ba o hindi yung kanilang gagawin. O puwede ring wala pong nangaral sa kanila para magawa nila yung mga bagay na dapat nilang gawin. Kaya nga sa ating pag-aaral, natin yung yung mga nakasulat na ang intention natin, makasunod tayo sa ating Panginoon. So, uli, ang pagiging mapalad ay hindi lamang sa pagkakaroon ng napakaraming achievement, titles, o magkaroon ka ng mga properties dito sa limutan. Ang pagiging mapalad ay yung magkaroon ka ng instruction na nagmumula sa Diyos para sa kabilang buhay. Kaya sabi nga rito sa bandang huli, doon sabi sa Revelation 1:3, sapagkat malapit na itong maganap. So ano ba yung mga bagay na magaganap para i-consider na tayo ay mapalad? So alam natin na may judgment day, may araw ng paghuhukom. At ang mga taong huhukuman ng Diyos ay yung lahat ng taong nabuhay sa sanlibutan ito. Makapakinig ka man o hindi ng salita ng Diyos, maging Kristiyano ka man o hindi, tiyak na ang Panginoon ay darating sa pangalawang pagkakataon para hukuman ang sanlibutan. At sa paghuhukom ng sanlibutan, kahabag-habag yung mga taong hindi nakasunod sa plano ng Diyos para ikaw ay makaiwas. So tandaan natin, may inihandang grace ang Panginoon. Mayroon siyang ginawang sakripisyo o isinacrifice niya yung kanyang sarili para hindi tayo mapahamak. At sa kabila ng lahat na nabasa natin sa Biblia, yung mga pangyayari, yung mga instruction, and yet hindi pa rin tayo nagkakaroon ng kaligtasan, ibig sabihin tayo po ay hindi seryoso sa ating buhay na ito upang tayo ay magtagumpay. Pwede nating yung mga bagay na pwede natin makamtan, hindi po tayo seryoso na makamtan natin. Kaya yung warning ng Panginoon dito, pag hindi tayo nagbasa, hindi tayo nakinig, at hindi tayo tumupad, merong mangyayari sa sanlibutan ito na malapit na. Sabi niya, malapit na maganap. So ito po yung warning sa atin upang tayo ay maging mapalad. So ang pagiging mapalad, yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa mga pagkakataong ito, sa pamamagitan ng simpleng bagay na ito na ginagawa natin, ang intention ko po dito ay mapakinggan nyo yung mga bagay na susulat sa Biblia. Suriin nyo rin, magbasa rin kayo, at para ma-confirm lahat yung pinag-uusapan natin na ito ay nakasulat. Kaya nga kung ang Biblia ay hindi natin kaharap, hindi tayo nagpapahalaga, merong mangyayari sa sanlibutan ito na hindi ka makakaiwas, at ang magiging category natin kapag tayo kabilang sa naparusahan, hindi tayo yung naging mapalad. Kaya nga yung pagiging blessed natin o yung pagiging mapalad natin ay nakasalalay lahat sa instruction ng ating Panginoon. At yung instruction ng Panginoon na yan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi, ang Biblia ay salita ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan ng mga maling aral, pag-akay sa likong gawain at matuwid na pamumuhay. So kung titingnan natin, ang pagiging mapalad dito ay yung pagkakaroon mo ng kaunawaan, lalo higit sa buhay na ito, at naintindihan natin kung ano yung pinakamahalagang bagay na dapat mong matutunan habang ikaw ay nabubuhay. So mahalaga po, napaganda po ng purpose ng Biblia para tayo ay maging mapalad. So gusto po ba nating maging mapalad tayo? Gusto po nating magtagumpay sa sanlibutan ito? Gusto ba natin magkaroon ng buhay na walang hanggan? So ang sabi, saliksikin natin ang banal na kasulatan. At sa pagsasaliksik natin, ayain po natin yung mga taong may kapangyarihan o may kakayahang ipaliwanag ito sa inyo
habang binabasa niyo ang banal na kasulatan upang matupad natin yung mga bagay na nasusulat dito. So, mapapansin po natin mga kapatid, muli, napakaganda nung mensahe ng Panginoon. Sino po yung gustong maging mapalad? So, mag-aral po tayo, saliksikin natin. Magbasa, makinig, at higit sa lahat, tumupad sa mga nasusulat dito. So, hanggang sa muli, kita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado. Dagdagan pa natin ano-ano ba yung mga layunin ng Biblia sa atin, ano ba yung mga purpose ng Biblia sa buhay natin. Pag-usapan pa natin sa mga susunod, hindi lamang upang maging mapalad, kundi upang magkaroon din tayo ng mga bagay na kaalaman tungkol sa para maging marunong tayo at maunawain. So yung pagiging marunong po ay mahalaga. Kaya nga dito sa buhay ng ating manunulat si David, siya ay naging mas marunong pa sa kanyang mga advisor. So next year, pag-usapan natin yung another blessing o yung anumang purpose ng Biblia once na ito ating pinag-aralan. So pag-aralan po natin yung pagiging marunong, paano ba makakatulong ang banal na kasulatan sa atin sa pagiging marunong natin sa sanlibutan ito. At lalo higit yung pakinggan ng Diyos yung ating mga panalangin. Mga kapatid, hanggang sa muling pagkita-kita. So, malaya po kayo makapagtatanong, mag-message lang po kayo. At kung meron po kayong gustong linawin, ay sasagutin po natin yan through message din. Nandun po sa YouTube at pwede kong isend sa inyo personal. Just send your address para matugunan ko yung inyong mga katanungan. Muli, pagpalain tayong lahat ng Panginoon, nawa ay maging pagpupuri at nakalulugod sa Panginoon itong mga ginagawa natin. Kayong mga nakikinig, ipakita niyo kayo sa Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa John 8:47, yung mga nakikinig ng kanyang salita ay sa Kanya. So, tayo pong lahat na nakikinig ay sa Panginoon. So, kayo pong mga patuloy na sumusunod sa maikling ministry na ito o maliit na ministry na ito, nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. Muli sa ating pagkita-kita, naway ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Palain po tayo at hanggang sa susunod na episode natin.